kababayan ha. Unahin natin itong kay Trillanes at kay Bongo. Nako po. Katotoo lang mga kababayan, nga itong kay Trillanes, kay Bongo, mga kababayan, ay talagang maganda po ito. Ha? Kasi ang sabi dito, mga kababayan, ay matibay ang ebidensya ni Trillanes, no, laban kay Bongo. Naku po. Ito mga kababayan, kung hindi po ito tawag dito, malusutan ni Bongo, talaga namang ewan ko lang. Kasi yung naalala nyo ay nanawagan po si Bongo ng tawag dito, dasal. Diyos mio Marimar. Di ko alam kung bakit dasal ang panawagan ni Bongo na hindi naman siya namatayan. Pangalawa, hindi naman siya nagkasakit. 'Di ba? Diyos mio Marimar. Bakit ganun, mga kababayan? Ano to, paawa? Ayan, Sir Eduardo Pulido, Miguel of shoutout po. So ito po, unahin natin na mga kababayan. Ito po ay galing sa Bilyonaryo News Channel. Ayan, may sakit kasi sa ulo. Ayan, ito na. Nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Patay. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yun. Kalokohan para Ma'am Ana Estrabon, hello po. Ayan, at kay Ma'am Jana Calunya, Mama Jorda, hello po. So, yun po mga kababayan, narinig ninyo ang sabi ni Senator Antonio Trillanes or dating senator na nakakuha ng mahigit 7 billion, no, na DPWH project or pera ng 7 billion itong tatay ni Bongo at ang CLTG Builders sa pamamagitan ng influence ni Digong noong presidente pa ito si Digong ng Pilipinas noong 2016. Ito po. para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts at hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Ama ng Senador si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada. Naku. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po, titigil ito. Unless... Alam mo, sa totoo lang, itong mga palusot ni Bongo, mga kababayan, matatawa ka na lang. Kung pwede nga lang daw piliin ang kamag-anak niya para palitan. Bakit mo kailangan palitan? Itatay mo yan? Ang nakalagay kasi dito, Senator Bongo, CLTG Builders. Ang may-ari ng CLTG Builders, ang tatay mo. Ang may-ari ng Alfredo Builders ay ang stepbrother mo. So bakit kailangan ilihis mo? Ikaw yung naglihis eh. Ang usapin dito, kumpanya ng tatay mo. Pero bakit sasabihin mo dito kung maaari lang palitan ang pamilya ko? Bakit mo kailangan palitan? Itatay mo yan. Diba? Ito Continue, records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po, titigil ito. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or... Hindi talaga yan titigil, Senator Bongo, kasi isa ka na sa listahan. At pangalawa, kung wala kang ginawang mali, kung wala kang kasalanan, bakit ngayon umaaray ka na? Bakit ngayon umiiyak ka na? Diba kung ako sa sarili ko, kung alam ko sa sarili ko na konsensya ko na malinis ako, wala akong ginawang gusot, wala akong ginagawang mali, bakit ako natatakot? Diba? And that's be it. So, investigate it. Kung mapatunayan, magpakulong. Kung hindi mapatunayan, balikan mo. Ganun lang yun eh. At saka, Diyos ko, bakit kailangan palitan? Hindi mo, alam nyo sa totoo lang, Senator Bongo,
Kung ang mga DDS tanungin mo, yes, ipagtatanggol ka nila kasi mga bubong DDS yan nakasuporta sa iyo eh. 'Di ba? Pero kung mga matatalinong tao, kakamping, loyalista, dilawan at oposisyon, Liberal Party, hindi kasi kami mga bobo at tanga na hindi makakaintindi. Tandaan mo, una, hindi mo itinanggi na sa inyo yung CLTG Builders. Pangalawa, hindi mo itinanggi na tatay mo ang may-ari niyan. Pangatlo, hindi mo rin itinanggi dyan sa media na hindi sa inyo yan. 'Di ba? So, ibig sabihin, ano pa bang itatanong namin? 'Di ba? Ano bang itatanong namin? Unang-una, yung pumutok yung issue na yan, hindi mo tinanggi. Wala kang sinabi, ay hindi sa amin yan, hindi ko alam yan. Di sana maintindihan namin. Kung itinanggi mo yan, maintindihan namin. Ang problema, wala kaming narinig sa'yo na itinanggi mo yan. So sa madaling salita, inamin mong sa inyo yan. Ang tanong kasi dito, Senator Bongo, walang problema dyan. Kung sa inyo man yung CLTG Builders at Alfrego Builders, walang problema dyan. Kung sa inyo. Ang problema lang dyan ay conflict of interest yan. Bakit? Ulitin ko. Mamarites Mos ni Hilo po. Ulitin ko, Senator Bongo. Senador ka, meron kang posisyon sa gobyerno at nakasaad sa saligang batas na kapag may posisyon ka sa gobyerno, senador ka, congressman, mayor o kung ano pa, bawal kang tumanggap or ang pamilya mo, kamag-anak mo or kaibigan mo ng proyekto na malapit sa'yo kasi ang tawag doon ay conflict of interest at may possibility na makasuhan ka ng plunder. Pag nakasuhan ka ng plunder at napatunayan, walang piyansa yun, makukulong ka habang buhay, reclusion perpetua. Yun po yun. Yan kasi ang masakit sa inyo eh. Dati kayong tagapunas ng tae ng amo ninyo, naging senador kayo. Kaya yan ang napapala ng mga senador na hindi naman nag-aaral para maging senador. 'Di ba? Yan ang napapala. Kasi meron nga tayong kasabihan, pag pumasok kayo dyan sa legislative power, either Congress or Senate, make sure na kayo ay nakapag-aral ng abogasya. Mahirap kasi pupasok kayo sa Senado nang wala kayong alam. Diba? Kaya yan ang nangyayari sa inyo. Mga mangmang kayo. Diba? Yan ang totoo. Yan ang mahirap eh. Alam niyo yung napilitan lang kayo maging senador dahil itinaas ni Digong yung kamay ninyo. Kaya kayo ginawa ni Digong diyang senador para in case may mangyari, nakapalpakan niya at mabisto ng sunod na administrasyon, may pangbato siya, may pangharang siya. Diba? Tingnan mo si Bato, hindi naman dapat maging senador yan, tumakbong senador. For what? Para may magtanggol kay Digong. In the end of the day, or pagdating ng araw, kapag masabit si Digong, may problema si Digong, nandyan kayong haharang. Diba? Yan ang katotohanan. Hindi kayo nandyan para sa tao. Hindi kayo nandyan para gumawa ng batas. Nandyan kayo para harangin ninyo yung mga kabulastugan ni Digong noon nung siya ang nasa power at kapag nasilip ni Marcos, kayo yung haharang. Kayo yung kokontra. Kaya nandyan kayo, ginawa kayong puppet. Hanggang ngayon, kahit nasa posisyon kayo, si Digong ay wala sa power, puppet pa rin kayo ni Digong. Diba? Yan ang totoo. Diyos mio, Marimar, akala ninyo hindi namin alam? Biriuin ninyo, naging senador kayo na mawalan man kayo mga alam sa batas? Naging senador kayo na hindi naman kayo mga abogado? Anong kinalaman ng assistant? Anong kinalaman ng tagabitbit ng tubig at tapos maging senador? Ang purpose niyan, para maging bato ni Digong. Para pag may kaso siya na darating, merong haharang, merong kukontra. Diba kaya nga sabi ni Digong, otso diretso. Isiro daw ang Liberal Party, buhayin ang Duterte PDP. Para pag dumating ang araw, mabulilyaso si Sara, mabubilyasi si Digong, merong haharang sa Senado. 'Di ba? Mali ba ako? 'Di ba? Mali ba ako? Totoo naman, tignan nyo, inimpeach si Sara, natuloy, hinarang nila. Sino ang nagharang? Si Bato, si Bongo, si Aimee, si Marcoleta, sino pa? Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada. Di ba halos lahat? Puro DDS. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi na magiging senador kayo na wala kayong alam. Kaya tignan nyo. Ngayon sasabihin mo, kung pwede lang palitan ang pamilya ko. Bakit mo papalitan? Alam mo, sa totoo lang, Senator Bongo, kung wala kang ginawang mali, kung wala kang ginawang karumal-dumal dyan, sa flood control na yan, 'di ba? Kung wala kang ginawa niyang kabulastugan diyan, hindi mo dapat ikatakot 'yan.
'Di ba? Hindi mo dapat ikatakot yan, 'di ba? Sir Jesus Beltran ng Cavite. Hindi mo dapat ikatakot yan. Bakit? Bakit ka matatakot kung wala kang ginawang masama? 'Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon dapat palitan yung pamilya mo, ay yung kamag-anak mo at hindi ka titigilan. Talagang hindi ka titigilan. Bakit? Ngayon naramdaman nyo na kung anong panggigipit ninyo noon. 'Di ba? Ngayon nararamdaman nyo na kung paano nyo gipitin yung mga kalaban nyo noon. Kung ibalik tanaw tayo, 'di ba? Kung magbalik tanaw tayo kung paano pahirapan ni Digong ang mga kalaban niya noon. Kung naalala ninyo, yung mga politisyan na hindi kaya ni Digong patumbahin, either gawin niya drug protector, drug traders, katulad kay Laila de Lima, pinakulong niya. Bakit? Kasi hindi niya kaya. Si Trillanes lang ang bukod tanging hindi niya kayang patumbahin. Di ba? O, tingnan mo, si Drilon, si Maruhas. Kung pumayag lang si Jid Mabilog na umuwi galing Japan, pumunta ng Krame, si Maruhas at si Drilon tumba na. Bakit? Kasi ang sabi ni Jid Mabilog sa kanyang statement sa Quadcom, pinilit daw siyang pauwiin at papuntahin sa Krame para ituro na ang pinsan niyang si Franklin Drilon, dating Senator Franklin Drilon at presidential candidates Maruhas, ituro niya na drug lord. Para may rason na ipatumba. Kita ninyo? Totoo yan, nasa Quadcom yan. Kaya ngayon, Bongo, nararamdaman mo ba kung anong panggigipit ni Digong noon? Kasi hindi naman po pwedeng sabihin na si Digong lang yun, Ken. Dapat si Digong lang. Kasabwat kayo eh. Di ba? Ngayon, ramdam nyo na kung paano nyo pahirapan yung mga pinapahirapan nyo noon. Ang tawag dyan, that time will come. Lagi nyong tandaan na hindi lagi ang dagat high tide. Naglulutay din. Hindi lagi ang gulong nasa taas, umiikot din. 'Di ba? Ngayon, ramdam nyo na kung ano ang pahirap ninyo noon. Diyos ko, kung paano nyo pahirapan si Dilima. Diyos ko, kung paano nyo pahirapan si Trillanes. 'Di ba? Tsaka yung patutuo ni Matubato, dapat tumba na si Laila de Lima kung pumasok. Yes, totoo yun. Ma'am Windy TV, kung pumunta lang siya doon sa Laod, kung pumunta lang siya nun sa Laod at umakyat siya, tumuloy sila, wala, doon sila ibabaon sila doon sa Laod Quarry. Diba? That things there is 30 kid that asking for justice. Kaya nga, a wicked empath. Diba? Yan ang totoo. Ma'am Philly Dilutina, hello po. Diba? Kita ninyo. Ngayon, ang paniningil. At buti nga kayo. Ngayon, binalikan kayo. Kaso, buti nga ngayon, binalikan kayo. Binoprocess pa. Sa panahon ni Digong, may proseso ba? Sa panahon ni Digong, may due process ba? Wala. Pag sinabi ni Digong na may ganyang kaso, o either tumba ka, panaristo ka na agad. Diba? Buti nga kayo ngayon, ginaan pa sa kaso yan eh. Buti ka pa nga ngayon, nakapag-preskon ka pa dyan. Diba? Kunin ng Panginoon. Yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Patay. Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just Raul, before I po, ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go Family. Patay. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG Builders. Kita 3.2 billion kita nyo? 3.2 billion sa 20 sa mga diskaya at 4.2 billion noong panahon ni Digong. Nasabi ko sa inyo, mga kababayan, ang sabi dito, an extrapolation of the COA official records revealed that from March 2007 and May 2018, CLTG Builders was awarded 125 public works project by the government worth 4.89 billion in 2017 alone. 2017 lang yan ha, mga kababayan. Ayan,
Pursuant to the first ever General Appropriation Act passed under the Duterte administration, CLTG Builders was able to secure 27 projects worth 3.2 billion. 3.2 plus 4.89. Halos, di ba, 7 billion plus yung kanilang nakuha. Matibay talaga ang hawak ni Trillanes, Ma'am Maria Fipalisok. Actually, sa totoo lang ganito lang yan eh. Kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi ni Trillanes at sinasabi nilang sundalong kanin, trililing, bahaw, balikan nila. Sagutin nila yung kaso ni Trillanes, yung i-final ni Trillanes. Kasi sa totoo lang mga kababayan, wala eh. Kaya hindi nila masagot-sagot yan. Kaya hindi nila mabalik-balikan si Trillanes. Kasi totoo. Kasi kapag binalikan nila si Trillanes, yung i-final ni Trillanes, mauungkat eh. Di ba, Ma'am Ganing Archola? It's just me, Miguel of Shoutout po. Salamat po. Di ba? Diyos ko, lalabas ang katotohanan. Yari, sabi ni Tatalino Vlog. Di ba? Totoo yan. Naku po. Ito pa mga kababayan, continue natin. Sabi ni Trillanes. Ito. Dito, na-secure noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Kita ninyo, 2016, 19 billion. Tapos lumubo. Magkano ang nilubo? Ito Noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. 43? Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Kita ninyo, 2016, 19 billion lang ang infra project dyan. Lumubo ng 43 billion. 43 billion. Lumubo. Dating 19 billion noong 2016. Pagdating ng 2017-2018, lumubo ng 43 billion. Iba pa yung natanggap at nakuha ni Pulong na 51 billion. Putang ina. 100 billion. Saan kaya nagpupuntahan yung mga proyekto na yan? Diyos mio, Marimar. Saan kaya nagpupuntahan? Biruin nyo, 19 billion lang pangkalahatang infrastructure project dyan sa Davao. Tapos naging 43 billion nung si Digong na ang presidente. Iba pa yung natanggap ni Pulong na 51 billion. Putang ina, saan nagpupuntahan yung mga pera na yan? Ay, naku. Ang kumpanyang Alfrego naman, nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Patay. Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga Diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato, kaya kasama siya sa kaso niyon. Patay. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang Isang 2018 sindikato daw. habang senador at naging chair ng ilang Senate committees gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefit, Ito pa mga kababayan, meron pang issue ngayon mga kababayan, yung patungkol sa ibinulgar ni DOH Secretary Barbosa ba na mga ghost health center. Naku po, ito pa. Yung mga super ghost health center na ibinulgar ni Barbosa. Barbosa ba yun? DOH Secretary, daming lamok 'di ba? Mga kababayan, napanood nyo ba yon kay Yussi Claire Castro? Naku po, si Michael Villarin, Miguel Love shoutout. Di ba? Nakita nyo yon? Napanood nyo ba yon? Yung kay, kay Yussi Claire Castro? Naku, kung nakita nyo lang, pati ba naman yan may ghost pa rin. Si Herbosa. Herbosa tuloy. Herbosa. Naku, yung ghost health center. Naku po, putragis na yan. Kahapon lang daw binuksan yung health center, sabi ni Sir Michael Villarin. Kung hindi pala ini-inspeksyon ni PBBM yan,
di mabubuksan. Nako, ilang taon na yung kinukontrata nila, ilang taon na yung pinunduhan at nabayaran na yata. Tapos, kahapon lang nabuksan. Patay kang bata ka dyan. Alam nyo, karagdagang sakit sa ulo yan. Di ba? Sakit sa ulo yan, mga kababayan. Di ba? Kimchi per V and kay Bayot na, ito ba, si Bayot ba to? Na DDS? Diyos mio Marimar. Kita ninyo, mga kababayan, talaga namang mabigat-bigat ito. Mga kababayan, masakit sa ulo ito. 'Di ba? So, ayan, at least mga kababayan, narinig nyo po yung patungkol sa sinabi ni Sentry. Ito pa, mga na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito. Pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Ganito mga kababayan. According dito sa sinasabi ng Bilyonaryo News Channel, patungkol dito sa sinasabing conflict of interest. Actually, sinabi yan ni Awakened Empath dyan sa comment section na, Kent, paano ba mapasok sa conflict of interest at makasuhan ng plunder ang pamilya ng politician na tumanggap ng proyekto sa gobyerno? Ibawal nga yun kasi ang tawag doon is conflict of interest. Ganito po kasi ang rules niyan sa batas, mga kababayan. Halimbawa, kumubra ka ng proyekto. Halimbawa, ako isang senador, tapos yung kapatid ko isang kontraktor. Ngayon, ako si senador, binigyan ko siya ng proyekto na 100 million. 'Di ba? 100 million dun sa kapatid ko. Ngayon, ang mangyayari diyan, pasok na po 'yun kasi bakit? 50 million lang. Pasok ka na doon sa plunder case na conflict of interest. 50 million lang na project na tinanggap mo, pasok na 'yon sa plunder case sa conflict of interest. So, halimbawa, yung kapatid ni Bongo tumanggap ng 326 million, pasok na pasok. Tapos yung tatay niya tumanggap ng 7 billion, ay pasok pa sa pasok. Talaga namang toasted pa. Kung tinapay yan, talagang toasted na yan. Cookies na yan kung lumabas. Diba? Yun po kasi ang rules, mga kababayan. Kung halimbawa ako, isang congressman, yung kapatid ko kontraktor, kumuha siya ng 100 million halaga ng project, pasok po yun. Pasok sa banga. Tapos lifetime imprisonment, buong buhay, life sentence ang tawag doon. Reclusion perpetua, walang piyansa, kulong habang buhay. Diyos mio Marimar. Kita ninyo? 50 million na project lang tanggapin mo. Kung halimbawa ako senador, kapatid ko kontraktor, 50 million project lang, pasok ka na sa conflict of interest, pasok ka na sa plunder case, and lifetime. Reclusion perpetua. Tapos ngayon, manghihingi kayo ng dasal. Ba't ka magdadasal? Nagkasakit ka ba? Sakit sa ulo? Patay. Plunder is lifetime imprisonment. It's better in the ICC, in The Hague. Diba? Yun, mga kababayan. So, pasok ba sa conflict of interest si Bongo? Pasok ba yung 50 million project na nakobra nila? Lagpas pa nga, billion pa nga eh. Yung sa kapatid niya, 326 million. Pasok na pasok sa plunder case yun at sa conflict of interest. Yung sa tatay niya, 7 billion. Mas lalong toasted cookies na ang labas doon. Pasok na pasok. Wang-wang na ang resulta. Luwang na luwang. Di ba? Alam mo, sa totoo lang ito may nag-comment, Kent Garcia, the unreliable political analyst. Ano daw? Diyos mio Marimar, hindi po ako political analyst, vlogger po ako, tanga. Hindi ako si tawag dito, yung Llamas, Ronald Llamas, hindi po ako political analyst, tanga. 'Di ba? So, ito po yung sunod, mga kababayan. Alam nyo, minsan, alam nyo mga DDS, ito bago ako mag-proceed sa sunod na topic, bago kayo mag-comment dyan, magbasa kayo. Kung anong ibig sabihin ng pinagsasabi ninyo. 'Di ba? Magkaiba po yung political analyst sa political vlogger. Ang political vlogger nagre-react yan sa mga pangyayari, sa mga balita, may sources. 'Di ba? O nagbabasa tayo ng balita at
nagbabasa din tayo kung ano ang consequences at conclusion sa ating nirereaksyonan. Magkaiba po kami sa mga political analyst nga. Diyos ko, mga DDS, magbasa kayo, nakakahiya kayo.